Nalungkot man ako ay wala naman akong magawa dahil nangyari na ang lahat. Nangako naman si Shelly sa akin na i-edit pa nila ang video at tatakpan nila ang mukha ko. Kinabukasan balik pasada ako. Habang nasa kalagitnaan na ako ng pasada ko, merong magandang babaeng pasahero na sumakay at umupo sa harapan. Napansin ko na kaagad siya habang pumapara pa lamang. Kahit hindi naman katangkaran, maganda siyang tingnan. Dahil sa balingkinita niyang katawan at mahabang buhok na kulay light brown. Kahit simple lang ang suot niya na plain na kulay pink na blouse at skinny jeans na nagpapadagdag lalo sa lakas ng dating niya. Kaagad siyang nagtanong sa akin kung saan siya pwedeng bumaba. May inabot siyang kapirasong papel sa akin. Address ng opisinang pupuntahan niya sa bandang Malate. Ayon sa kanya, dito daw kasi lumipat ang opisina nila. Alam ko naman ang lugar, kaya sabi ko sa kanya, malayo pa kami. Napansin ko maganda niyang itsura. Cute at malakas ang dating. Tamang-tama naman dahil traffic ng araw na yun. Nagkaroon ako ng pagkakataong makipag-usap sa kanya. Sa pagtatanong ko sa kanya, isa pala siyang OFW sa isang cruise ship. Kaya lang, wala na siyang balak na umalis pa. Hiwalay daw siya sa asawa niyang nasa ibang bansa at may anak sila isa na nasa kanya. Nasa 30 na ang edad ni Leona. May mga negosyo daw siya at may mga sasakyang ipinapasada. Taxi, UV Express at nagpaparenta rin. Masarap kausap si Leona. Makwento at madaldal siya. Mabuti na lamang at napansin ko kaagad ang babaan niya. Muntik pa siyang lumampas. Bumaba siya at nagpasalamat sa akin. Makalipas ang isang araw may bagong upload si Shelly sa channel nila. At ito ay may pamagat na jeepney driver scandal. Alam kong ito na ang video namin ni dalawa ni Shelly. Kaagad ko itong pinanood at nagulat ako sa dami ng nanood dahil umaabot kaagad ang views nito ng libo-libo. Kahit wala pang 2 oras na naia-upload. Kaagad akong nag-chat kay Shelly at sinabi ko na nakita ko na ang video namin. Mabuti naman na naka-blur ang mukha ko. Tuwang-tuwa siya dahil daw sa akin kaya ganong kalakas sa viewers ang video namin. Sabi niya pa, punta daw ako uli sa kondo nila at gagawa pa kami ng mga content. Okay naman sa akin dahil masarap kasama si Shelly. Napag-usapan namin na sa susunod na content nila ay 2 na kami ng boyfriend niya ang kasama niya. Sabay daw kaming 3. At yun na nga ang ginawa namin. Once a week, gumagawa kami ng content. Minsan kaming 2 lang ni Shelly. Minsan kaming 3 ng boyfriend niya. Masaya ako sa ginagawa namin. Nakarami na rin kami ng video. Hanggang isang araw may inabot na pera sa akin si Shelly at ang boyfriend niya. Nagulat ako dahil malaki ang halaga nito. Sabi nila, parte ko daw yun. Malaki daw kasi ang kinita ng videos namin. Hindi ko akalain nakikita ako ng ganito. Itanabi ko na muna ang pera, pambayad sa utang namin kay tita. Medyo malaki na rin pala at konti na lamang at mabayaran ko na ng buo si tita. Isang araw habang namamasada ako, bigla ko naalala si Leona. Lalo na nang mapadaan ako sa lugar na kung saan siya sumakay sa jeep ko noon. Pero hindi ko na siya nakita. Hanggang may napansin akong kapirasong papel na nasa box ng lagayan ko ng barya. Ito yung papel na inabot sa akin ni Leona noon. May nakasulat na address na pupuntahan niya. At sa baba nakasulat pala ang pangalan niya na Leona at kasunod ay ang contact number niya.
Sigurado ako, ito yung contact number niya. Kinagabihan pag uwi ko sa bahay, hindi ko makalimutan si Leona. Ang number niya. Kaagad akong nag-text sa kanya. Sinabi ko na ako yung jeepney driver na nasakyan niyang jeep noong nagpunta siya sa Malate. Hindi kaagad siya nag-reply, kaya ginawa ko na muna ang mga gawain ko. Kumain na muna kami ng nanay ko at tatay ko. Pagkatapos, pumasok na ako sa kwarto ko at napansin ko ang missed calls sa CP ko at may text messages pa. Si Leona, nag-reply siya sa akin. Sabi pa niya chat daw niya ako sa Viber. At yun nga ginawa ko. Nag-usap kami ni Leona. Sinabi ko sa kanya na gusto ko siya. Pero ayaw niya maniwala. Kaya niligawan ko na lamang siya through chat. Makalipas ang ilang araw, sinagot din niya ako. Sa sobrang inlove ko sa kanya ay pinupuntahan ko na siya sa bahay nila at madalas kami magkita sa labas. Mahal na mahal din daw niya ako. Kaya naman ang pagmamahalan namin ay nauwi sa isang injection game. Mas masarap talaga ginagawa namin ni Leona dahil may kasamang pagmamahal kumpara sa ginagawa namin ni Shelly na para lamang sa content. Isang araw galit na nag-chat sa akin si Leona. Gusto na niya akong hiwalayan. Nakita niya pala mga videos namin ni Shelly. Nagtaka ako kung paano niya ako nakilala. Namukhaan pala niya ang saging ko. Wala na akong lusot. Umamin na ako sa kanya. Sinabi ko na lamang na for content lang talaga ginagawa namin. At may boyfriend naman si Shelly. Dahil kailangan kong bayaran sa tita sa utang namin noong na-ospital ang tatay ko. Mabuti naman at naniwala sa akin si Leona. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Pero sabi niya, tigilan ko na daw ang paggawa ng content na kasama sina Shelly at boyfriend niya. Kung gusto ko daw madagdagan ang kita ko, magtrabaho daw ako sa kanya bilang driver. At ipapasada ko sa iba ang jeep namin para may boundary ako plus sahod ko pa sa kanya. At yun na nga ginawa ko, sinunod ko ang gusto ni Shelly. At wala naman naging problema kina Shelly at sa boyfriend niya nang magpaalam ako sa kanila na hindi na ako makakasama sa kanila sa paggawa nila ng content. At inabot na nila ang huli kong sahod. Ang laki ng kinita ko. Itinabi ko na uli ito sa bangko. Pambayad utang kay tita. Naging maganda naman ang trabaho ko kay Leona dahil pati siya ay tinatrabaho ko rin. Naging maganda naman lalo ang relasyon namin. Masaya kami pareho. Patuloy namang bumubuti ang lagay ng tatay ko. Hanggang isang araw, malungkot na kinausap ako ni Leona. Sabi niya, bumalik daw sa kanya ang asawa niyang taga-ibang bansa. Ang problema, nagkabalikan daw sila dahil may anak silang dalawa at kasal pa. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Hindi ko ito matanggap. Pero sabi pa sa akin ni Leona, hindi daw niya kayang mawala ako sa buhay niya. Kaagad ko nga pinuntahan sa bahay nila si Leona at nadatnan ko sila ng asawa niya at anak. Masayang masaya sila at nakita ko si Leona kung gaano siya kasaya. Ipinakilala niya akong driver niya. Kaagad kong kinausap ng patago si Leona. Sabi ko sa kanya, aalis na ako sa trabaho ko. Hindi ko kaya makita siya ng kasama ang asawa niya at anak. Ayokong lokohin ang asawa niya. Gusto kasi ni Leona na ituloy namin ang aming relasyon. Gusto niya magkunwari akong driver nila at ituloy namin ang aming relasyon. Dodoblihin daw niya ang sahod ko.
Tinanggihan ko si Leona dahil ayokong makasira ng pamilyang buo. Hindi kaya ng konsyensya ko. Kaya kahit mahal na mahal ko siya, nagpaubaya na ako. Kahit masakit. Umuwi ako sa bahay na malungkot at nadatnan ko si tita na hinihintay ako. Kaya sabi ko sa kanya, mababayaran ko na siya at ipinakita ko ang laman ng passbook ko. Ipinakita ko ang naipon kong pera. Nagulat si tita sa nakita niya. Ang laki daw at sobra-sobra sa utang namin. Sabi ko pa, bukas na bukas tita, magwi-withdraw ako sa bangko para pambayad sa'yo. Nakangiti sa akin si tita at nagulat ako sa sinabi niya. Walang utang ang tatay mo sa akin, Naldo. Ako ang may utang sa kanya. Nagbayad lamang ako. Hindi ko maintindihan si tita, kaya ikinuwento niya lahat. Habang nasa kolehiyo noon si tita, gusto siyang patigilin ng magulang nila para makapag-aral ang tatay ko. Hindi daw kasi sila kayang pagsabayin ng magulang nila. At isa pa, babae daw si tita at mag-aasawa lamang ito. Kaya dapat daw si tatay ang mag-aral dahil lalaki ito at makakatulong sa magulang nila kapag makapagtapos. Pero hindi pumayag ang tatay ko at pinagpilitan niyang si tita muna ang dapat na mag-aral. Walang nagawa ang magulang nila kundi sundin ang gusto ng tatay ko. Tumutulong na noon si tatay sa magulang nila dahil nagmamaneho at namamasada na rin siya ng jeep. Nangako naman si tita sa kanya na pag-aaralin din niya si tatay kapag makapagtapos siya at magkaroon ng magandang trabaho. Pero hindi yon ang nangyari. Dahil pagka-graduate ni tita sa college ay nalaman nilang buntis pala ito sa boyfriend niya. Magalit man ang magulang nila ay wala silang magawa kundi tanggapin na lamang ang nangyari. Pero si tatay, hindi siya nagtanim ng sama ng loob kay tita. Emosyonal si tita habang nagkukuwento. Kaya Naldo, wala kayong utang sa akin. Nagbayad lamang ako sa tatay mo. Kung tutuusin, kulang pa ang ginawa ko sa ginawang pagsakripisyo sa akin ng tatay mo. Sabi pa ni tita, gamitin ko na lamang daw ang pera at magpatuloy ako sa pag-aaral. Napaluha ako at napayakap kay tita. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko sa kanya. Sinunod ko ang payo ni tita. Nagpatuloy ako sa pag-aaral. At sa ngayon, 1 taon na lang, magtatapos na ako sa kolehiyo.